Ayan guys, solve natin itong fractions at may nakikita kayong mixed number dito, no? Ayan. So, isolve natin 2/3 minus 1/6. So, hindi parehas yung denominator. So, ang gagawin natin ay kunin natin yung LCD. Paano pagkuha ng LCD? Multiply nyo lang yung pinakamaliit na denominator. 3 times 2, 6. So, pwede na ba? 6 divided by 3, 6. O, pwede na. Pag hindi pwede, multiply nyo ulit. 3 times 3, 3 times 4, ganun. So, dahil dito, ang LCD niya ay 6. Or, makikita nyo may mas malaki dito, kunin nyo na lang yan. 6. Basta, pwede siya. So, 6. 6 divided by 3, 6 divided by 3, that is 2 times 2, 4. 6 divided by 6, 1 times 1, that is 1 minus 1. So, i-minus na natin. 4 minus 1, that is 3/6. So, pwede pa siyang masimplify. So, ang gagawin natin ng both 3. I-divide lang natin ng 3. So, 3 divided by 3, that is 1. 6 divided by 3, that is 2. So, ito yung final answer natin. So, kung may makita kayo dun sa choice na 3/6 at walang 1/2, 3/6. Pero dahil kadalasan pinapasimplify, no, dun sa exam, so 1/2 yung answer natin. Okay? Basta pag may makita kayo na hindi magkaparehas yung denominator, kukunin nyo yung LCD, least common denominator. So, next, mapapansin nyo dito, 5 and 3/4 minus 2 and 1/2, that is mixed number. So, ganun din gagawin natin. Kukunin muna natin yung LCD mamaya. So, dahil may whole number dito, i-less lang natin itong 5 minus 2, that is 3. Itabi na natin dito. Yan. So, ang problema na lang natin ay yung 3/4 saka 1/2. O, kukunin muna natin yung LCD niyan. 3/4 minus 1/2. So, ang LCD niyan, that is 2 times 2, 4. So, 4 divided by 4, 1 times 3, that is 3. 4 divided by 2, that is 2 times 1. So, 2. So, pwede na nating i-minus. 3 minus 1, that is 1/4. Ito yung final answer natin. 3 and 1/4. So, again, paano nakuha yung 3 and 1/4? I-less nyo lang itong whole number. 5 minus 2, that is 3. So, kukunin natin yung LCD nila. Kunin mo itong 3/4 minus 1/2. That is, ang LCD nito ay 4. 4 divided by 4, that is 1 times 3, that is 3. 4 divided by 2, that is 2. Times 1, that is 2. I-less nyo lang, 3 minus 2, that is 3 and 1/4 yung sagot natin, guys. May mga ano dyan, guys, may mga traditional method, pero shortcut lang yung tinuro ko sa inyo. Okay. Punta na tayo sa number 3. Mapapansin nyo sa number 3, 3 and 1/3 minus 1 and 3/5, mas malaki po yung kabila. So, kung ililes natin to dito, magne-negative siya. Diba? So, ang mas magandang gawin dyan ay kukunin natin yung traditional method. Yun po yung optional. Ipapakita ko din sa inyo kung paano mag-borrow. No? Shortcut. So, pag magpunta muna tayo sa traditional method, so i-convert muna natin ito sa improper fraction, no? Ayan, i-convert natin. Yung sinabi ko dati dun sa short video ko na ang pagkuha ng ano ay tawag nito, convert. Yung first rule natin, convert to improper fraction, tapos kunin yung LCD, mga ganun. Convert back into mixed number. Ayan. So, 3 times 3, that is 9.
plus 1, that is 10 over 3. Yan. Minus 5 times 1, that is 5, plus 3, that is 8. Tama? Over 5. So ngayon, next rules is kukunin mo yung LCD nito. So ano bang LCD nito? Sabi ko kanina, mag-multiply ka dito sa maliit ng 2, 3, and 3 times 2, 6. So pwede na ba? Hindi pa pwede. So 3 times 3, 9. Hindi pa pwede. Tama? So 3 times 4, 12. Divide na natin. Hindi pa pwede. So 3 times 5, that is 15. So pwede na. Okay, multiply nyo na lang to pag ayaw yung ganun. So 15 ang LCD. 15 divided by 3, that is 5 times 10, that is 50. Plus 15 divided by 5, that is 3 times 8, that is, less. 24. Tama, less to. Minus. So ulit, kunin natin yung LCD nitong 10 over 3 minus 8 over 5. Diba? Yung itatabi na natin ito. Ito kanina. Yan, ito, 50. Tinabi na natin yung 10 over 3 sa 8 over 5 kasi kukunin natin yung nito. Yung proper 3 times 3, 9, 10 over 3. Plus 1, 10 over 3. So 5 times 1, that is 5 plus 3, 8 over 5. So, kunin natin yung LCD, 15 divided by 3, that is 5 times 10, 50. 15 divided by 5, that is 3 times 8, that is 24. So, ima-minus na natin. 50 minus 24, 10, 6. This is 4, so 26. 26 over 15. Ayan. So, pag i-divide natin yung 26 divided by 15, that is 1 times 15, that is 1. So, 11. Ang sagot ay 1, 11 over 15. Ayan po yung sagot guys, 1 and 11. Pasensya muna kayo sa materials natin ngayon. Next time, mag-i-improve na tayo para mas clear. No? Ayan guys, yung sagot ay 1 and 11 over 15. Sundin nyo lang to guys. So ulit, mapapansin nyo, 1 over 3 and 3 over 5, mas malaki ito. So pag i-minus kasi natin to dito, magne-negative. So ang gagawin natin ay sundin natin yung traditional method, yung tinuro ko sa inyo, na first rule, convert into improper fraction. Ito, 3 times 3 plus 1, that is 3 times 3, 9 plus 1, that is 10 over 3. So, ito naman, 5 times 1, 5 plus 3, that is 8 over 5. So, look for next rule. Pag na-convert nyo na sa improper fraction, get the LCD. So, ang LCD nito is 15. Pwede nyo i-multiply 2 or 3 times 3, 9 times 4, 3 times 4, 12, or ganun. 3 times 5, 15. So, 15. 15 divided by 3, that is 5 times 10, that is 50. 15 divided by 5, that is 3 times 8, that is 24. So, 50 minus 24, that is 26 over 15. So, i-divide nyo lang itong 26 over 15, convert it back to mixed number. That is 26 divided by 5, that is 1 and 11 over 15 ang sagot. Pag binibide nyo itong 26 divided by 15. So again, kung gusto nyo din naman yung borrow, no? Pwedeng mag-borrow ay ganito. Itong 3 over, sulat natin dito. Pakita ko sa inyo. 3 and 1/3, 1 and 3/5. So, kung ayaw nyo ng ganito kanina, kung ayaw nyo ng ganito,
no? Pwede din naman ito, mag-borrow lang tayo. So, i-direct nyo ng i-minus itong another way ito, pero kung maguluhan kayo, gagawin nyo po yung traditional. So, pwede na natin, yan to, 3 minus 2, that is 2. Kunin muna natin to. So, dahil mas malaki ito kaysa dito, mag-borrow tayo dito sa 3. Tama? So, magiging 2 siya. No? Magiging 2 na to. 2. Kasi nag-borrow tayo, borrow from this. Nag-borrow tayo ng 1, that is, magiging 2 na siya. Magiging 2. So, sinulat ko na dito. So, ang gagawin nyo ngayon dito sa 1 over 3, that is mas maliit, ay magiging ano na siya. Mag-add tayo ng 3 over 3. Tama? Kasi nag-borrow tayo dito kanina ng 2. So, magdadagdagan daw natin to ng 3 over 3. So, ang magiging sagot niyan ay 1 plus 3, that is 4. Over 3. Ayan, mas malaki na. Minus 3 over 5. So, pwede na tayong mag-butterfly method dito. 4 times 5, that is 20. 3 times 3, that is 9, minus 9. 3 times 5, that is 15. Over 15. So, 20 minus 5, 11. Tama? 11 over 15. So, kanina itong 2 nilagay ko dito dahil nag-borrow tayo ng 1 dyan, magiging 2 na to. So, 2 minus 1, that is magiging 1 na to. Itong 2 magiging 1 kasi nag-borrow tayo ng 2. So, 1 magiging i-carry na natin itong 11 over 15. Ito yung final answer. So, parehas lang dito. Mapapansin nyo, 1 and 11 over 15. So, kung ito ay ginamitan nyo ng traditional method, yung i-convert nyo siya ng improper fraction, pwede. Kasi mahilig yung examiner na ganito yung ibibigay. Guys, take note ha, mas maliit ito kaysa ito. Mas malaki sa kabila, so magiging negative. So what you're going to do is, kung nasanay kayo dito sa kabila, no, ito borrow, magbabaro ka lang dito, magiging 2, no? So magiging 3 over 3 na to. So pag i-add nyo yung 3 over 3, magiging 4 over 3 plus 3 over 5. So i-minus nyo na tong 2 minus 1, that is 1. Magiging itong 2. Kasi nagbaro ka dito ng 1. So magiging 2. Nakakalito to, pero pag medyo mag-practice kayo kung paano yung magbaro, pag may makita kayong mas maliit dito sa una kaysa sa kabila, mas malaki sa kabila. So pag nagbaro naman na kayo dun, i-add nyo lang dito para mas lumaki. So 4 over 3 minus 3 over 5. Copy nyo lang to. So pwede na kayong mag-butterfly method, no? 4 times 5, 20. 3 times 3, 9 over 3 times 5, 15. 20 minus 9, that's 11 over 15. Or 1 and 11 over 15. Kasi 2 minus 1, that is 1. So dito din, mapapansin nyo, parehas lang yung sagot. 1 and 11 over 15. Kung ano yung mas prefer nyo, kung naguluhan pa kayo, ulit-ulitin nyo lang tong video na to, tapos hanggang makuha nyo or mag-practice kayo sa mga quick quiz, sa mga reviewer, para sa ganun ay makabisado nyo. Kasi medyo magulo ito, naguguluhan kayo sa baro or sa traditional naman, okay siya. Basta i-memorize nyo lang rules. First, convert this into improper fractions. Ito, naging 10 over 3 minus 8 over 3. 5. Saka mag-ingat kayo, no? Dito, 3 times 3, 9.
plus 1 dito. Hindi multiply ito plus 1. Ganun. So, pag na-convert nyo na, back to mixed number ulit. Convert nyo sa mixed number. Ito na yung 26 divided by 15, 1 and 11 over 15. The same lang po yung sagot dito. Okay guys, dahil ballpen lang yung ginagamit ko for the meantime, siguro next, medyo magkakaroon tayo ng materials na medyo okay. Okay? Tsaga-tsaga lang muna tayo. Balik-balikan nyo lang tong video na to para sa ganun ay ma-memorize nyo kung paano yung rules. No? Huwag nyo i-memorize itong mga numbers kung paano lalabas. I-memorize nyo yung rules kung paano gamitin para hindi kayo nawawala. Lalo na dito sa multiply dito or plus, ganyan, pag minus. Okay? Thank you so much. Thank you guys. God bless.